Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon. Dahil sa mga pahayag ni Solicitor General Guevara, malaking pag-asa po na hindi talaga makakapasok ang ICC dito sa Pilipinas para yung litisin si dating Pangulong Duterte. Okay. Dito sa nangyaring hearing ng Quadcom, mga kongresista, pilit nila, yung opinion nila is pwedeng papasukin ng ICC. Yun ang lumalabas na gusto nila. Kaya lang, ang ganda yung pahayag ni Solicitor General Guevara na hindi na, wala silang jurisdiction. So itong mga kongresistang ito, pinipilit na mayroong jurisdiction ng ICC. Ito, napakagandang paliwanag ni Solicitor General Guevara. Parinig ko yung mga exchange of opinion nila, then mamaya dadagdagan ko ng paliwanag. Kung ano ang ibig sabihin ng investigation being commenced by the prosecutor, kung ang inyo pong opinion ay pati preliminary examination stage ay kasama noon, then that is your interpretation, Your Honor. Kaya lamang, yun pong decision ng ICC Appeals Chamber na nangyari po noong July of 2023 ay maliwanag pong explain noong dalawang members of the Appeals Chamber na yun pong pag-exercise ng jurisdiction ay hindi na-trigger on a timely basis. At yun po ay makikita natin doon sa dissenting opinion ng mismong presiding judge ng ICC. Unfortunately, yun pong three other members of the Appeals Chamber did not make any statement at all about the issue of jurisdiction. Yung pong dalawang minority, ang siyang mayroong very strong statement na hindi na exercise ang jurisdiction at the proper time. At hindi naman po pwedeng forever, perpetually na nakahang yung ganyang klaseng threat sa Philippine government. Kaya po ganon ang kanilang naging decision. Or even as laymen, when we appeal, we are expected to respect the appeal, whether it is for us or against us. In this case, the appeal by 3-2 was against the Philippines appeal, where the court reiterated its jurisdiction. Is that correct? No. No. Dahil wala nga pong aspect yung decision ng Appeals Chamber na nag-deal with the issue of jurisdiction. Kaya nga po yung issue ng jurisdiction nakahang until now. At yun po ang basihan kung bakit hanggang sa ngayon ay pinapangatawanan ng Philippine government na walang jurisdiction dahil hindi na-exercise po yung jurisdiction na yan at the proper time. Wala pong aspect yung decision ng Appeals Chamber dealing with the issue of jurisdiction. Kasi in-skirt po yan nung tatlong yung 5-member chamber. Yung tatlo po na majority did not make any statement at all about the challenge to jurisdiction. Ang sinabi lang po nila, this is not the proper time to address the issue of jurisdiction. Kaya po nakahang yung issue ng jurisdiction until now. Okay? So, Kahit lagpas ka na sa ipaliwanag ko lang umalis na ang Pilipinas nag-withdraw tayo sa ICC. Then mamaya, ang prosecutor ng ICC sinasabi na ituloy pa rin ang paglitis sa war on drugs. So, tinuloy. Mamaya, nag-appeal tayo. Philippine government nag-appeal.
And then, nagdesisyon ang 5-member appeals chamber. 3-2 ang botohan. Ang 3, nagsabi na meron pang jurisdiction. Yung 2, nagsabi na hindi na. Kaya lang yung presiding judge, may dissenting opinion na kini-question niya yung jurisdiction. Okay? Pati itong dalawa na nag-against, ganon din. May mga dissenting opinion na itong 3 na bumoto against sa atin, tahimik. Wala lang. Kaya, nakahang. Yun pala ang paliwanag doon na tama ang desisyon ng Pilipinas na manindigan na wala ng jurisdiction. Kahit doon sa appeals, lumalabas na parang natalo tayo dahil 3 ang against us, 2 lang ang pabor. Kaya lang yung presiding judge, meron din siyang dissenting opinion na out of time, yung bang wala na, hindi na napapanahon. Wow. So, ibig sabihin, malaking pag-asa, malaking posibilidad na hindi mag-cooperate ang Philippine government sa ICC. Habang nandyan si Solicitor General Guevara, makakaasa tayo na gagawin niya yung tama. Kaya saludong-saludo ako dito kay Solgen Guevara. Sana rin ang Pangulo manindigan sa kanyang earlier statements. Paulit-ulit niya nang sinasabi. Mula nung senador pa siya, hanggang naging presidente na siya, iisa lang yung statement ng presidente na wala nang jurisdiction ang ICC sa atin. Ang mapilit lang, ito lang legislative, mga quadcom, na hindi naman nila ito trabaho. Executive function na ito, bakit pinipilit nila na papasukin ang ICC? Pati yung mga testimonial evidence na lumabas sa Quadcom. Gusto nilang ang Philippine government is isasubmit sa ICC. Sabi ni Solgen Guevara, hindi na kailangan. Hindi na. Bahala na ang ICC kasi sabi ng Solicitor General, ang ICC nagmo-monitor din daw sa nangyayaring Quadcom hearing. So bahala ang ICC kung gamitin nila yon na ebidensya sa kanyang pag-prosecute, okay lang. Kasi hindi naman pinagbabawalan ng gobyerno na pumasok ang ICC. They can come anytime. Yun po ang sitwasyon. Kaya lang, ang Philippine government hindi na obligado, is not mandated, na mag-cooperate sa ICC. Kaya sinasabi ng iba dyan na pag may warrant of arrest, hindi ang PNP ba o law enforcement agencies natin walang obligasyon na iserve yung warrant of arrest, which is yun ang tama. Kaya lang merong nag-i-insinuate na pwede ang Interpol. Ipapadaan na nila sa Interpol. So, granting na darating ang panahon, mayroong may issue na warrant of arrest laban kay PRRD, kay Senator Bato at iba pa, at papasok ang Interpol, nako, hindi ko na ma-imagine kung anong mangyari. Anyway, tingnan na lang natin. Basta importante is hindi mag-cooperate ang Philippine government. Sana ganun ang mangyari.
napaka sakit, napakalungkot na tignan yung pangyayari na ang PNP or AFP ba o NBI ang mismong aaresto kay PRRD na nung bago siya umalis sa kanyang pwesto is 88% sa mga respondents sa isang survey nag-approve sa drug war nung kapanahonan niya. At again, pasalamatan natin si Katunying dahil kahit pro-Marcos siya, nagsabi siya ng katotohanan na ang lugar ni Katunying, yung barangay niya sa Nueva Ecija, is tumino ng dahil sa drug war. Ganon na rin si Congressman Goma Gomez na nag-improve o tumahimik ang Ormoc City ng dahil sa drug war. And I believe maraming lugar sa Pilipinas na ganon din ang pangyayari. Naging mas tahimik ang lugar nung panahon ng drug war ng PRRD administrasyon.